pala sa ating mahalagang pag-aaral. Ang topic po natin ay perseverance and preservation. Kunin muna natin ang mga verses ng preservation ng Diyos. Ang Diyos ay nagpe-preserve talaga ng kanyang mga saints. Tingnan muna natin sa Book of Psalm, chapter 37. Psalm 37, in verse number 28. Psalm 37, 28. Diba niya? Sabi sa 37:28, for the Lord loveth judgment. O kaya yung mga taong ayaw ng judgment, gusto naman wala ng Diyos yan. At kahit may judgment, ang Diyos, and forsaketh not His saints. No? Kahit siya maglapat ng judgment, hindi niya pababayaan ang kanyang saints. They are preserved forever. Nakalagay niya, forever. Ha? But the seed of the wicked shall be cut off. Okay. Another verse, Psalm 65. In the book of Psalm 65, in verse number 4. Psalm 65, verse number 4. Ito yung Psalm ni David. Si David ang sumulat ng Psalm 65. Sabi ni David sa verse number 4, 65:4, blessed is the man whom thou chosest. Kaya yung taong pipiliin ng Diyos, magpapalad po yun. No? At pag pinili niya, may ginagawa siya. Hindi basta pinili. Ang gagawin niya, and causes to approach unto thee. Diba, pinag-aralan natin, no man can come unto me. Pero pag pinili niya, pinalalapit niya. Causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. Kasi ito yung isang ni David. Siyempre, ang prominente noon yung court of the temple or court of the tabernacle. That he may dwell in thy courts, we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Kaya mapalad ang mga pinili ng Diyos. So, sila po ay pinapreserve at hindi mawawala. No? Inya lamang ang problema dito ng turo ng OSAS. OSAS means once saved, always saved. No? Ang pinagbabasihan nila ng kanilang salvation ay yung ginawa nila sa tao. Pinatanggap, pina-forward, pinasunod sa panalangin. Yun ang basihan ng kanilang salvation. Hindi ang Word of God. Pero kung ang pundasyon ay Word of God, walang problema eh. Talagang totoo yun. No? Kaya nga napupulaan. No? Kung mo pinatanggap, sumama ang buhay, sasabihin, save pa rin. Yun ang nangyari. Di ba? Sabihin niyo, hindi, tumanggap yan eh. Hindi gano'n. No? Sa Bible, hindi gano'n ang turo. Pakikita natin ng maliwanag sa Bible ang mga turo. Punta sa preservation pa rin tayo, pagpe-preserve ng Panginoon. New Testament, Matthew 18. Pag Panginoon nagpe-preserve, Matthew 18, verse number 12. Matthew 18:12. Umpisan ko sa 11. For the Son of Man is come to save that which was lost. Example ng mga nawala ay sa 12. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray? Nawala. Wala isa. He not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray. Yung sheep niya, pag yan nawala, hindi po pwedeng hindi hahanapin ng Panginoon niya. No? Maliwanag yan. Iiwan niya sa safety yung 99 at hahanapin niya kahit sa mountains, seeketh that which is gone astray. 13. And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, more, no? Than of the 99 which went
not astray. Kaya kahit na ang ah, mga pinili ng Panginoon ni mapaligaw, no? Hahanapin ng Panginoon yun. Kasi pinili niya yun eh. Hindi niya pababayaan yun. Ang security, ang kaligtasan ng mga pinili ng Diyos ay nasa Diyos na pumili sa Kanya, wala sa Kanya. No? Ang pinili ng Panginoon ay walang kaibahan sa hindi pinili pagdating sa depravity. Kaya nga sabi sa Romans chapter 9, the same lamp. No? Yung vessel unto honor at vessel unto dishonor, ang pinagkunang lamp ay pareho. Iisang uri. Kaya pag pinabayaan ng Panginoon, parehas lang yan. Magkakamali yan pag hindi iingatan ng Panginoon. Ando naman yung depravity, hindi man nawawala yun eh. Ang nagiging ano na lang yan, ang nagiging pagkakaiba na lang yan ay ang pag-iingat ng Diyos. Kasi nga, pinili niya, yung isa hindi naman niya pinili. No? Diyos lagi ang nagiging dahilan ng pagkakaiba. So, ituloy ko lang ang pagbasa, verse 14. Even so, this verse 14, even so. So, yung nawalang tupa, ginamit niya pagdating sa kanyang pagtuturo, kinumpara niya, even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Pagkatupa niya, it is not the will of the Father na kahit isa dyan ay mawala. Yan yung preservation. No? Kasi pag may nawala dyan, kahit isa, siya naman ang pumili niya, siya may gusto niya, Diyos ang masisira. Hindi yung pinili niya. Yung pinili niya, dati nang sira yun. Kaya lang tumingo yun dahil napili nga. Pag napahamak yun, ang may kasiraan dyan, yung Diyos na pumili. Di ba? Masisira ang Diyos. Hindi yung pinili. Dating sira yun. Kaya sabi niya, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little one should perish. Kahit isa dyan ay walang magpe-perish. Wala. Tingnan pa natin, John chapter 10. The book of John chapter 10. In verse number 27. At mamaya titingnan natin ang kombinasyon ng preservation at perseverance. Magkakumbay niyan sa Bible. No? Pakikita natin. Ito, mga preservation ng Diyos to. Pero andito rin yung perseverance, makikita natin. John 10:27. Ano sabi ng Panginoon? Kasi may kausap dito ang Panginoon, yung hindi naniniwala sa Kanya. Nasa verse 26, ang kausap niyang mga hindi naniniwala sa Kanya, sabi sa Panginoon, but you believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Kaya pag hindi talaga sheep ng Panginoon, hindi maniniwala yan. Sige, anong gawin mo dyan? Sige, bigyan mo pa ng hopya. Bigyan mo pa ng otap yan. Shawarma. Sige pa, sawarma. Kakain niya, siyempre masarap eh. Pero hindi maniniwala yan. Diba? Kasi hindi nga sheep, that's the main reason. Ito ang katangian ng sheep sa 27. My sheep hear my voice, and I know them. Bakilala ng Panginoon ng mga sheep niya. And they follow me. Yan ang nature ng sheep, to follow his shepherd. No? 28, anong ginagawa ng Panginoon sa mga sheep niya? And I give unto them eternal life. Yan ang binibigyan ng eternal life, no? The sheep. And they shall never perish. Kung talagang sheep, ha? Nililiwanag natin. Ang naging problema ng tanganan naman ng osas, no? Dahil ang basihan niya yung pagpapatanggap, okay? Kahit nagkaloko-loko ang buhay, no? Hindi naman talaga sheep, yung pala'y kambing, no? Tapos babanatan mo ng osas, diba? Alam nyo, napanood ko yung debate ni Eliseo Soriano at saka ni Joel Madlang Awa, isang Bible Baptist pastor. Ang pinagtalunan ay
eternal security. Actually, tama ang mga verse na binasa ng pastor ni Joel Magnanawa. Sana ang kanyang application. Pilit ipinagtatanggol ni Joel Magnanawa yung Kristiyanong nasira ang buhay. Sa Panginoon din daw yon dahil yun ay tumanggap. Alam niyo, sabi ni Eliseo Soriano, sabi ni Soriano sa kanya, iyan ang pinakasalaulang doktrinang narinig ko. Salaula. Ano yung ibig sabihin ng salaula? Madumi. No? Salitang Laguna yun, salaula. Prito rin po. Pag sinabi kang salaula, ikaw ay hindi ka maimis, hindi ka maayos, no? Exaggerated. Burara, yun. No? Hindi anak yung mga. Hindi anak yung mga. Wala kang ayos, yun. Ibig sabihin ng salaula. Kasi, yan ang problema ng Armenian. Kahit nasira ang buhay, ipipilit mong save dahil napatanggap mo. Hindi. Mali yan. No? Ang buhay ng tao ang magpapatunay kung sheep siya o hindi. Huwag mong ipilit na sheep ang hindi. My sheep, hear my voice. Hindi mo nakikita mo yung unang kausap. And you believe me not because you are not of my sheep. Oh my God. Eh sa Armenian, kung napatanggap yun, hindi sheep yan. Napatanggap mo lang eh. Ang basehan mo, aksyon ng tao. No? Yung decision ng tao, ginawa ng tao. Dito ang pinag-uusapan, hindi yun. No? Yung choice ng Diyos. Yung kilos ng Diyos. Yung sovereign pleasure niya about the sheep. So, walang problema to. No? Magsusurvive yan hanggang end. They shall never perish. Never. No? Neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi mo kayang agawin sa kamay ng Ama yan. Makapangyarihan ka pa sa kamay ng Ama, maaagaw mo yan. Kahit si Satanas, hindi maaagaw yan. Kung talagang sheep, yan ang pinagbabasihan natin. Kaya nililiwanag natin. Ano po? Verse 29, my Father which gave them me. So yan yung bigay ng Ama sa anak. Yang sheep na yan. My Father which gave them. Yan yung mga binigay. Kaya pag nagbabasa tayo ng ang mga binigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. Yan yung sheep. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Napakatibay ng security. Diba? Preservation. Pine-preserve. Kasi nga sheep niya. Choice niya yun eh. No? Pili niya yun eh. No? Magpe-persevere. Bakit? My sheep hear my voice and they follow me. Napapalo. No? Nagpe-persevere yun sa pagpalo sa kanyang shepherd. May liwanag natin, no? Kaya dual lagi yan. Hindi pwedeng pine-preserve ka lang ng Diyos, hindi ka nagpe-persevere. Kita nyo, nasira yung Armenian. Hindi naman talaga sheep, pinipilit mo, napatanggap mo lang. Hindi nagpe-persevere yun. Yun. Nung araw, tanong ko yan malaki. Nung ako yung bago pa lang sa simbahan, kasi sumama ako sa Bible study ng aming pastor, about isang kabataan namatay, batang-bata namatay, siguro mga age 19 lang eh. No? Alam mo, age 19 namatay kasi addict. Addict siya. Bible study kami, alam niyo na usual ng mga pastor, Bible study. Tapos, ginamit niyang illustration yung namatay. Confused ako dun eh. No? Ginamit niyang illustration. Itong namatay na si ganito ay tumanggap sa Panginoon. Yan, tumanggap. Pero namatay sa addiction. No? Yun ang nakaka-confuse eh. Oo nga, tumanggap. Talaga naman tumanggap yun eh. Sumimba sa simbahan, pinatanggap. Sumimba ng ilang beses. Pero later on, hindi na. Hanggang sa namatay. As there is preservation. Diba sabi ng Panginoon, none of them is lost. Eh, ba't namatay na lost? O hindi talaga sheep yun.
Yan ang problema ng Arminian. Hindi nila alam sino ang ship, sino ang hindi ship. Kasi pinasusunod nga nila sa mga human invention na mechanics nila. Ng mga pamamaraan nila, no? At pag napasunod, yun ang basihan. Tayo hindi ganon. Wala tayong ginagawang human mechanics. Ang basihan natin ni my sheep hear my voice, the voice of the Lord. Kaya nga yun ang tinuturo natin, preach the word. No? Kung sino ang maniniwala dyan, iyan ang sheep. Yung hindi, baka wala kang gagawa dyan. Eh ginawan mo na ibang paraan, hindi naman voice ng Panginoon yung ginamit mo. Ayun na. Magkakaloko-loko. Kita niyo, no? Now, let's continue again. Continue. Romans chapter 8. In Romans chapter 8. Matibay ang declaration ng Bible, sabi ni Apostle Paul sa Romans 8:1. There is therefore, conclusion to sa mga naunang mga pinaliwanag ni Paul. Therefore, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pag ikay na kay Jesus Christ na, no condemnation na. Kasi na-condemn na siya on your behalf. Pag kinondemn ka pa, double jeopardy yun. Walang ganun kahit sa batas ng tao. No? Substitution. Substitution yun eh. No condemnation to them which are in Christ Jesus. Who walk? Ito yung, so, no condemnation, preservation. Ano yung perseverance? Who walk? Yan. Dahil ikaw nga tinupos niya, pinili niya, hindi ka nako-condemn. Ano yung nag-perseverance, yung resulta ng preservation sa iyo? Who walk not after the flesh. Yun. Hindi yung no condemnation. Pagbila after the flesh, namatay ka sa flesh. Namatay kang addict. Tapos sasabihin mo, no condemnation, tumanggap yan eh. Nag-forward yan. Asaan yung who walk not after the flesh? Kaya sa atin, pinaliliwanag natin maigi ano sinasabi ng Bible. No? Sa mga totoo lang ito. Walk not after the flesh, but after the Spirit. So, nakita niyo yung kombinasyon ng preservation and perseverance. No? Kaya nga hindi ka na-i-condemn kasi pinapreserve ka ng Panginoon. Yan ang matibay na preservation, no condemnation. Kasi na-condemn na si Jesus para sa iyo. Now, ang resulta niya, you will walk not after your flesh. Dahil nagpe-persevere ka, yun. Kasi pinapreserve ka nga ng Panginoon. Another, Romans chapter 8 pa rin, verse number 29. The same chapter, 29 tayo. Verse number 29. For whom He did foreknow. Ito yung mga no more condemnation. Whom He did foreknow. Nakilala niya nung una, napili na niya nung una, He also did predestinate. Kasi kahit pa pinili ka ng Diyos, kung hindi ka ipe-predestinate, di ba? Ano mangyayari? Yung action niya ng predestination ay yun ang mahalaga. Yung predestination, preservation yun. May object ang predestination. Predestined to be what? Whom He did predestinate to be conformed. No? Sa Tagalog, kawangis to the image of His Son. Kawangis ka ng anak. Kawangis ka ni Kristo. Pag ikay adik, hindi ka kawangis. No? Pag ikaw basagulero, pag ikay nagmumura, hindi ka kawangis. Di ba? Kita niyo yung resulta. No? Dahil ikaw pinredestined, ang resulta ay mawawangis ka kay Kristo. To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. 30, at kumpleto yan. Moreover, whom He did predestinate, yung mga pinredestined daw ng Diyos, no? Then He also called. Kahit yan ipinredestin ng Diyos, kung hindi a-action ng Diyos, na initatawagin sa tamang panahon, wala mangyayari dyan.
Tulad ni Paul. No? Sabi sa Galatians chapter 1 verse number 15 eh, but when it pleased God, no? Who separated me from my mother's womb, sa tiyan pa lang ng ina niya, separated na yun ng Diyos. Pero alam naman natin ang buhay ni Saul, di ba? Mang-uusig, mamamatay tao yan. Pero sa tamang panahon, nung siya tinawag, kasi, ba't siya tinawag? Kasi predestined siya. Kaya may tamang panahon, tatawagin siya. Yun yung Irresistible. mako-convert ka. Kaya mawawalan siya sa yung predestined. Wala namang calling. Yan, kompleto yan. Yung predestined niya, time will come, tatawagin niya yun. Okay? Then, he also called. And who he called? Tinawag niya yan. He also justified. Madja-justify yun kasi doon mako-convert yun sa panahon ng calling. Doon i-justify yun. No? Nung masama pa si Saul, ba hindi pwede i-justify yun? Masama yun. How can you justify a wicked man, di ba? Nung siya mamamatay tao, mag-uusig. No? Pero nung siya tawagin na, no? Sa road to Damascus, sa Acts chapter 9 na pinag-aralan natin, siya nahulog sa sinasakyan niyang beast, no? Nabulag siya. Doon siya ginastify. Then he also justified. No? At eto na. And whom he justified, then he also glorified. Yung glorification, babalik ka sa Diyos. Yun yung ending ng iyong buhay. No? From beginning to ending yan, hanggang glorification. Kaya kinukumpleto ng Diyos yun. No? Hindi ka lang ipinredestined, tatawagin ka sa tamang panahon, i-justify ka, iingatan ka niya hanggang sa glorification, babalik ka sa Kanya. Diba? Then he also glorified. Okay? Okay. Ito pa. Tuloy ko pa ang pagbasa. Verse 31. What shall we say then? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Preservation na yan. Ha? Pakita natin yung love ng Panginoon kung gaano katibay. Sa verse number 35. Verse number 35. Umpisa ko sa 33. Who shall lay anything to the church of God's elect? Kaya pinag-uusapan ditong kung he did foreknow, he did predestinate. Yan ang mga elect. Yan yung mga elect na yan. No? It is God that justifier. Who shall lay anything? No? But 34, who is he that condemneth? It is Christ that died. Kaya nga si Christ na yung na-condemn in behalf of the elect. No? He rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sino yung us? Yun yung mga elect. Namamagitan siya. 35. At sa pamamagitan niya, ito ang resulta. Dahil namamagitan siya. Who shall separate us from the love of Christ? Kaya nga, kung ang lahat ng tao'y inibig talaga ng Diyos, for God so loved the world, wala na makakaseparate dyan. Who shall separate? Wala. At kung yan lahat talaga inibig ng Diyos, wala ng impyerno. Wala makakaseparate eh. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Ito yung sa mga totoong inibig. Nililiwanag na who can separate us from the love of Christ in isa-isa, siyang tribulation or distress. Lalo pag maraming utang, distress na distress yan. Maraming exam. Persecution. Famine. Ako, kasama na dyan yung COVID. Or nakedness. Or peril. Or sword. Sword, di kamatayan. As it is written, for thy sake we are killed. Begi nga, wala to sa atin ngayon eh. Kasi nasa freedom time tayo, di ba? In those times, pinagpapapatay sila. We are killed all the day long. We are accounted as sheep. Kita nyo, ang panggit pa rin ay sheep. Kasi mga sheep yan eh. For the slaughter.
Kita at sa kabila, nung sila'y ginagano nung araw, ano sabi sa 37? Na in all these things, we are more than conquerors. Nangongonquer pa kahit pinapatay. Diba? Through Him that loved us. 38, for I am persuaded that neither death, inisa-isa na naman, nor life, nor angels, kasama si Satanas sa angels, fallen angels, nor principalities, nor powers, yung mga powers na yan, mga unseen powers yan, invisible powers, nor things present, nor things to come, neither height, nor depth, nor any other creature, kahit ano pa. Ibig sabihin talaga wala. Wala talaga, zero. Diba? Shall be able to separate us from the love of God which is in Christ our Lord. May babasa preservation eh. May titindi pa rin. No? Pag talagang inibig ka ng Panginoon, elect ka ng Panginoon, wala makakapaghiwalay. Ang problema nga lamang ng Armenian, nihahalo mo kahit hindi elect, ihahalo mo. Hindi nga nila alam ang elect at hindi. Sa atin, kinaklarify natin maigi according sa sinasabi ng text. Binanggit na nga kanina, who shall lay sa mga elect ng Panginoon. Sila yung tinutukoy na inibig ng Panginoon. Wala makakapaghiwalay dyan. Miski patayin mo yan. No? Kung yan man ay mawala, binanggit na kanina, hahanapin niya yan. Hanggang makita. Hindi titigil ang Panginoon na hindi nahahanap yan. Kasi wala siyang nawalang tupang hindi nakita. Kasi pag hindi niya nakita yan, mananagot siya sa Ama. None of them is lost. Bow niya yan eh. Basta sa mga tupa. That's the security. That's the eternal security ng mga believer pagdating sa salvation. Talagang nasa kamay ng Diyos yan. 100%. Wala yan sa kamay ng tao. Ang tao po, kahit inilik ng Diyos, andyan naman ang depravity hindi man nawawala, andun pa rin di ba? Pag hindi pinreserve ng Diyos yan, ay talagang babalik yan sa hindi maganda, di ba? Diyos talaga ang pinagbabasihan pagdating sa preservation. Ngayon, ang topic kasi natin, hindi lang preservation, andun yung perseverance. Once na pinapreserve ka ng Diyos, ikaw na pinapreserve ay nagpe-persevere. May nakikita. May resulta. May resulta. Halimbawa, sinundot mo rito, bubukol sa ibabaw. May resulta. Andito yung preservation, nasa ibabaw yung perseverance. May resulta. Nasaan ang resulta ng preservation of God? Kinakailangan makita yon. Hindi pwedeng wala. No? Pag nagpe-preserve ang Diyos, makikita mo sa pagpe-persevere ng pine-preserve niya. Tandem yon, di mo pwedeng paghiwalayin yun. No? Para bagang ilagyan mo ng asukal, hindi naman tumamis. Umasim pa. Baliktad, maasim. Now, let's continue. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians 1. 7. Kaya dito nadaya ang marami. No? Kasi nababasa mo yung mga verse, i-apply mo sa mali. Lagot. 7. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, sabi niya, so that ye plural, ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Kita nyo, yun yung perseverance nila, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end. Kita nyo, unto the end, hanggang end yan, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. 9. God is faithful. Ay, yung faithfulness ng Diyos ang importante. By whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ,
our Lord. Kita niyo, andun lagi yung preservation, andun lagi yung perseverance. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. In verse number 10. Yung kamatayan ng Panginoon, hindi mo na pwedeng tulitin yun. Sa Hebrews 10:10, by the which will we are sanctified. Yung kamatayan ng Panginoon nyo. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isang beses lang. Yung pwede ulitin yun. Pag hindi namatay sa iyo si Kristo, hindi ka kasali, ay forever na, hindi ka kasali. Alam mo, ulitin mo, papatayin muli sa Panginoon para naman sa iyo. Kasi naiwan ka. Once lang yan. Doon sa kamatay ni Kristo yun, no? Ang usapan doon, para kanino siya namatay at para kanino hindi siya namatay. Doon sa hindi namatay, hindi para sa kanila ang kamatayan, wala ka na magagawa. Hindi mo pwedeng ulitin yun. Once for all yan. In verse number 40. For by one offering, isa lang, si Kristo, He hath perfected, kitang mong preservation niya, forever them that are sanctified. Perfected na ng Panginoon niya. Kaya walang mawawala dyan kahit isa. Walang madadagit si Satanas kahit isa. Di ba, pinag-usapan na natin? Hindi kailanman nakipag-agawan ang Panginoon. Si Satanas ang lagi nakikipag-agawan. At wala siya maaagaw. Kasi nililiwanag ng Panginoon sa Kristo, for by one offering, He hath perfected forever them. Yung them na yon, sanctified Diyos sa Kanya. Perfected yan. Wala maaagaw si Satanas dyan. Kaya nasabi ng Panginoon, none of them is lost. Walang mawawala kahit isa. Nakita natin mga kapatid, no? At tingnan pa natin ang resulta ng preservation. Tingnan natin. Ephesians. The book of Ephesians. Chapter 1. Isa natin sa verse number 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Yung chosen us in Him before the foundation of the world, action ng Diyos yun. Yun yung predestined. No? Nag-predestined siya para sa iyo. Before the foundation of the world, tingnan nyo magiging resulta. Pag ikaw ay chosen before the foundation of the world, ano magiging resulta? That we should be holy. Ayun. Di ba? Ano na namang chosen before the foundation kaya drug lord ka. Magnanakaw ka. Di ba? Oh. That we should be holy. That's yun yung purpose ng pagpili sa iyo. May goal ang Diyos. At yung goal na yun ay mangyayari sa iyo. Kasi magpe-persevere ka nga. Kasi pine-preserve ka niya. Kasi ikaw ay chosen even before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us, yan, tinalaga, unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ayan mga kalooban lahat ng Diyos yan. No? At yung mga pinili ng Diyos ay hindi pwedeng hindi magsusurvive kasi gawa nito, pakita natin dahilan kung bakit hindi pwedeng hindi magsusurvive. Tingnan natin. Okay, sa verse number 11. Verse number 11. In whom also we have obtained an inheritance. May mga mananaya kasi ay talaga na ng Diyos yan inuuna. Being predestinated according to the purpose. So, predestined according to the purpose of God. At ang Diyos na yan ay who worketh all things. Preservation. Kaya hindi siya mabibigo. Lahat ay nawo-work out niya. All things. Living things,
non-living things, invisible, visible, microscopic, macroscopic, future things, kaya niyang i-work out lahat, no? Para doon sa kanyang pinredestined, para mangyari ang kanyang predestined purpose, being predestinated according to the purpose. At pag yung predestined purpose niya hindi nangyari, ay hindi ng Diyos yan. Kaya nakalagay sa Book of Isaiah, as the Lord purpose it, He will also do it. No one can disannul the purpose of God. Wala. Kasi siya yung nag-work out. Kahit pa si Satanas, i-work out niya yun. Malis ko niya, harang-harang sa daan ko. Sipahin siya ng Diyos. He worked it all things. Siya yung nag-work out eh. Kaya walang masisira sa plano niya. Kaya sa tawag siyang perfect God kasi wala siyang kasiraan. Wala siyang purpose na hindi nangyari, no? Wala siyang will na hindi natupad. And being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel. At yung pag-work out niya, yung counsel ng will niya. Kasi nga, He declared the end from the beginning. Doon sa ending at beginning na yon, andoon ang buhay ng mga elect niya. Na-declare na niya yun. Kung naandito tayo, ito yung future, dineclare na niya, i-work out niya para magkaganon. According sa kanyang declaration. Pinili niya before the foundation of the world. I-work out niya to. Dito ang tawag. Kaya, alam nyo, kahit hindi pa tayo mananampalataya, wino-work out na tayo ng Diyos. Bigyan ko ng example, ha? Although, ikay pinili before the foundation of the world. Eh, paano kung, iba, may time na tatawagin ka? He also called. Eh, paano kung hindi ka pa natatawagin, namatay ka na? Hindi naman. Kaya nga, hindi po pwede. Kaya nga. Sample yan. Eh, i-work out niya yun eh. Kaya na-over ka. Kahit sagasaan ka ng piso, hindi ka mamatay. Eh, paano yung chosen, ka-chosen sa iyo? Masisira yung bigay. Masisira yun eh. I-work out niya yun. Oh. Kahit ikaw tagtarin ng machine gun, walang tatama doon. Eh, minsan sabi yata, kung buhay ang nanay ko, tumanggap sa akin. Oh. Diba? Walang masisira doon. Siya nag-purpose doon eh. I-work out niya lahat yun. Ma-accomplish yun perfectly. Kasi Diyos siya. After the counsel of His own will. Kaya ang preservation talagang nasa Diyos. Wala sa tao, ba? Hindi ka titingay, wala sa iyo. Di ba, nung tayo mga hindi pa mananampalataya, hindi pa natin alam yung doctrine of predestination, di ba? May naaalaal tayo sa mga buhay natin na nagmunmuntikan tayo naman. Ako personally, kung aalamin ko yung mga istorya na ako'y muntik nang namatay, napakadami. Si Brother Erning, lalo na yan. Yung muntik ka nang namatay, eh kung namatay ka, saan yung pagka-elect sa iyo? Hindi elect. Hindi ka talaga elect. Ito sabihin doon. Namatay ka sa kalokohan. O, yun. Ganyan, ha? Oh. So, i-work out niya yan, kaya hindi siya mabibigo. Siya man nag-work out eh. No? After the counsel of His own will. Paano siya mapoprostrate? Kaya wala siyang record of failure. Ipakita natin yung si Joshua, yung pumalit kay Moses. Nung siya matanda na, no? Ni-remind niya ang buong Israel sa mga ginawa ng Diyos. Pakita natin yung pagkabanggit ni Joshua sa Joshua chapter 23, the book of Joshua 23.
Joshua 23, nakita niyo. Joshua 23. Verse 14. Sabi ni Joshua, verse 14. Edad na si Joshua dito. And behold, this day, 23:14, I am going the way of all the earth. Ibig sabihin, mamamatay na siya. Tandaan na siya. And ye know, in all your hearts, kinakausap niya ang mga kababayan niya, and in all your souls, that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. May nag-fail ba? Kahit isa? Sa mga good things, no? Na pinlano ng Diyos sa kanila? Wala. No? Not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. Wala. Kaya nga Diyos siya eh. No? Kaya nga Diyos siya. Wala siyang dinikri na hindi natupad. No? Wala siyang purpose na hindi nangyari. No? Tayo marami. Kasi hindi naman tayo Diyos. Di ba, no? Pero ang Diyos ba, wala siyang ganong record. Balik tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Kanina chapter 1 tayo eh. Ephesians chapter 2 naman tayo. Okay? Ephesians chapter 2. Nung tayo ay hindi pa saved, ang tawag sa atin ni Ephesians 2:1, and you hath he quickened, binubuhay, who were dead in trespasses and sins. At nung binuhay ng Diyos, wala kang bahagi doon. Patay ka. Alam nga, patay ka, tumutulong ka sa Diyos na buhayin ka. Baka hindi ka patay. Yan ang mga absolute thing. Pag patay, patay absolute yun. Pag buhay-buhay, kahit may tibok, may pulso pa, katitig na katitig, buhay pa yun. Hanggat may pulso, buhay pa. Pag wala na, yun. Patay na yun. Mga absolute thing yan eh. No? Absolute na patay, absolute na buhay. Walang medyo buhay. Walang ganun eh. Pag medyo buhay, buhay yun. Walang medyo patay. Hindi medyo patay. Patay talaga yun. Absolute yun. Armenian same, medyo buhay. Para din ano eh. Absolute, lalaki. Absolute, babae. Walang lalaking medyo babae. Kaya lumitaw na yung baklat, tomboy na yun. Walang hindi. Pag ang Diyos lumalang, absolute niya, no? Walang middle dyan. Ganon din to. Kaya wala tayong bahagi when it comes to salvation. No? Ang Diyos ang mamimili. Ay, lahat naman ipatay. Sino ba tao hindi patay? Lahat na. Di ba? Among the dead, may pinili siya. Kanyang mga binuhay. Okay? At ito ang buhay natin nung hindi pa tayo binubuhay. Sa verse 2, where in time past, you walk according to the course of this world. O, di ba? Yan ang buhay ng mga patay. Course of this world. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also, we all, lahat tayo, had our conversation means manner of life, in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, whereby nature the children brought even as others. Ang pinagkaiba lang, even as others, parehas din naman tayo noon. Kaya, the same lang naman eh. Di ba? Even as others, walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang yung verse 4, but God, who is rich in mercy, and mercy ng Diyos, I will have mercy to whom I will have mercy. I will have compassion to whom I will have compassion.
Yung awa niya sa iyo. Sa isa hindi binigay, sa ibinigay. That makes the difference. The mercy of God. Who is rich in mercy? At siyempre, ang mercy ng Diyos ay may action. Ano yung action ng mercy ng Diyos? Love. For His great love. Oh? Anuhin mo yung awa na walang action. Kawawa ka naman. Wala kang makain. Hindi binigyan. Hindi mo binigyan. Asan awa mo? Ininggit mo pa. Sarap nitong kinakain ko. Shawarma. Ininggit mo pa. Diba? Ganun ang Diyos. Yung mercy, Very, very. parang pinaka-principle, the action is love. For His great love wherewith He loved us. Parehas din man tayo ng iba, even as others, sabi sa 3, di ba? Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are ye are saved. Kaya nire-remind ulit natin, konting review, yan ang original na salvation by grace. You are dead, and God quickened you. No? At kapareho ka din ng ibang patay. Wala kang kaibahan doon. At kaya ka kinwicken because of His mercy, because of His great love. No? Iniibig sa iyo. Ngayon, tingnan natin ang nagiging resulta. Pagdating sa 8, inulit yung salvation by grace. For by grace are ye saved through faith. Andoon na yung faith. Kanina, walang faith, patay eh. Ngayon buhay na. Yun. Importante na yung faith. Kaya, inuunang buhayin, no? Bago manampalataya. Paano mananampalataya ang patay? No? Yan, buhay ka na, yun. Through faith. Nanampalataya ka na. And that not of yourselves. Kaya not of yourselves eh. It is a gift of God. The gift of God. Not of works, lest any man should boast. Now, ba't nangyari ang lahat ng iyan? Sabi sa verse 10, the word for is because. Because we are His workmanship. Yung iba, hindi workmanship. Even as others, wala kang pinagkaiba doon. Ikaw lang ay pinili even before the foundation of the world. Kaya ikaw ay workmanship of God. Yung salitang workmanship, parang obra maestra. Sculpture. Obra maestra ng isang sculptor, obra maestra ng isang painter, obra maestra ng isang architect. Ay, isipin mo, ikaw ay naging obra maestra ng Diyos. The object of His grace. Siya ang nag-work out sa iyo. Yan ang preservation. No? We are His workmanship, created in Christ Jesus. Kita niyo resulta ng workmanship unto good works. Yan ang perseverance. Dahil wino-work out ka ng Diyos, magpuproduce ka ng good works. May resulta yung workmanship ng Diyos sa iyo. Pambihira, tindi ng nag-work out sa iyo. Walang resulta. Para din yung obra maestra mo. Galing ng painter. Ano resulta? Di napakagandang painting. Hindi yung sa laula. Magaling ang painter. Ganon din ang Diyos. Magandang buhay. Good works. Kita nyo, si Saul ay dating mang-uusig. Diba? Hindi lang mang-uusig ng tao, mang-uusig ng simbahan. Di ba mang-uusig ng simbahan ng Panginoon? Siya ang nagpapatay kay Stephen. Dahil workmanship siya ng Diyos. Siya na ngayon ang pinapatay. Nabaliktad na. Workmanship of God. May resulta. May resulta yan. Created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained. Inordain na niya noong pa. Katulad ng Ephesians 1:4, no? Chosen before the foundation of the world, that we should be holy. Before the foundation of the world, naka-purpose na yung holiness. Ganon din to. Which God hath before ordained, na-ordain na before, that we should walk in them. May lalakaran kang palatuntunan ng Diyos.
Pakita po natin mga kapatid. Kaya tandem lagi yan. Habang nagpe-preserve ang Diyos, ikaw ay nagpe-persevere. Our last verse. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Maganda pong verse. May isa pa pala. Sorry. Workout. May isa pa tayo. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 23. Verse number 23. Ito sa verse 23, preservation ng Diyos ito. Preservation niya. Tandem na tandem to. Sabi sa 23, and the very God of peace sanctify you wholly. So, ang Diyos ang magsasanctify. Ang sanctification ay dalawang klase. Isang positional sanctification, yun yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Wala kang bahagi doon. Isang practical sanctification. Dahil kay sinanctify ni Kristo, practically, magsasanctify ka rin ng sarili mo. Yun yung perseverance. No? Yung sanctification ni Christ, yun yung preservation. Sanctify you wholly. I pray God, your whole spirit, kita nyo preservation ng Diyos, whole spirit and soul and body, kompleto. No? Be preserved. Preservation. Ito yung gagawa niya. Blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 24, faithful is he that calleth you, who also will do it. Siya ang gagawa niya. Natingnan niyo, preservation yung verse 23 and 24. Kaya lang kung tayo ay aatras ng konti, nauna yung perseverance. Habang pinapreserve ka ng Diyos sa verse 23 and 24, no? Malalaman ang resulta kung talagang pinapreserve ka sa naunang mga utos. Ito mga utos ng Diyos ng Diyos through Paul sa verse 15. Amos sa verse 15. See that none render evil for evil unto any man. Hindi ka gumaganti ng masama sa masama. Pag ka, pinipreserve ka ng Diyos. Your whole soul, body, and soul, spirit. Pasagulero ka. No? Nakalabit ka lang nanunto ka na. Okay? Diba? Natingnan ka lang nagmura ka na. Ang resulta niyan ay, see that none render evil unto evil. Kasi nga, pinapreserve ka sa 2024, no? Oh. But, ever follow that which is good. Kasi, iyan ang resulta ng pinapreserve. Both among yourselves and to all men. 16, rejoice evermore. Kahit inuusig, nagre-rejoice. Kahit hindi binabate. Kasi sabi ng pastor, huwag babatiin niya. Nagsialis na yun dito. You rejoice evermore. Ayaw niyo kung batiin, hindi kita batiin. Doon na surrender evil against evil. Evil yun. Ha? 17, pray without ceasing. Lagi tayo nananalangin. Kaya dito makikita natin yung literal at spiritual. Is pray without ceasing spiritual or literal? Pag literal yan hindi ka nagagawa. Hindi ka kakain, hindi ka magluluto, hindi ka matutulog. Without ceasing, walang patid. So that is spiritual, hindi literal. Ibig sabihin, manalangin lagi. Hanggat may pagkakataon lagi. Hindi talaga walang patid. Ang pinapreserve ng Panginoon ay nananalangin lagi. Di ba? In everything, give thanks. Ayun, napapasalamat. Lalo pagkakain. Sarap ng kinain mo. Sa warma na yan pa. May pa. Hindi ka nagpasalamat. Nahirinan ka na Yan nga ang makikita ng
ano ng Kristiyano yun, nananalangin. Di ba? Tulad halimbawa, kung ako'y nagtatrabaho ng araw sa camping, nagpe-pray ka, may magsasalta sa iyo sa Biblia. Kristiyano ka, no? Ba't mo alam? Nagpe-pray ka bago ka manalangin. Eh, ikaw naman. Ba't di ka nagpe-pray? Sorry ko ako eh. Yung nalaglag yung tsara. Ito ang resulta nun eh. Nagpapasalamat. Napakarami nating bagay na dapat ipasalamat. Kahit nga pandemic, di ba? Kita nyo ang mga hindi mananampalataya. Para wala yata pinagpasalamat sa pandemic. Dahil natin dapat ipagpasalamat. Di ba? Kung hindi pandemic, hindi kayo makaka-invento ng mga menu. Diba? Naging mga chef kayo lahat ha. Maraming ipagpapasalamat. Gawa ng Diyos lahat yun. Kita nyo ang tao naging homey. Kasi ang solusyon ay stay at home. Pasalamat sa Diyos yun, di ba? In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the Spirit. Okay. Yung quench not, apoy yun. Yung salitang quench, pag tinignan niyo po ang kanyang original Greek word, diyan kinuha ang salitang extinguisher. Ang meaning ng quench not ay extinguish not. Diyan kinuha ang salitang extinguisher, fire extinguisher. Kasi ang gawa ng banal na espiritu sa tao ay apoy yan. Kaya hindi nyo naalala noong bumaba ang banal na espiritu sa Day of Pentecost, like cloven tongues, fire. Fire of cloven tongues. At dapat maningas ang buhay sa Panginoon. Kaya quench not the spirit, no? Quench not the spirit. Despise not prophesying. Prove all things. Hold fast that which is good. Ito, maganda sa 22. Abstain from all appearance of evil. Appearance pa lang, lumalayo ka na. Hindi yung pambihira eh. Anyo na, ito ka pa. Nung una, hindi ko gaanong nakunawaan to kasi alam nyo no, may mga background tayo eh, di ba? Nung una, mahilig ako sa barkada, hindi ako kabarkada nung araw. Ang isa sa problema ko nung araw, ako'y nagbabible, paano ako iiwas sa barkada? Napakalaki kong problema yan. Paano ako iiwas? Kasi pag napabarkada ka, kahit papaano, mapapainom ka pa uli, no? Yung mahahawa ka pa ng konti, nakakakonsensya mo pagka nagkaganon, no? Nung mabasa ko ito, sabi ko, ay, ito ang sakro. Hindi ako nag-a-abstain eh. No? Kaya hindi mo kayang iwasan abstain, iiwan mo talaga sila. Pag hindi mo sila iiwan, isasama ka nila sa impyerno. Huli. Abstain. All appearance of evil. Kaya diyan napapasok yun. Hindi, umiiwas ka na ah. Ay sabi, abstain. Ano magagawa doon? Appearance pa lang, iiwasan mo na yan. No? Naalala ko noon eh. Doon sa amin eh, maraming ba to? Lagusan. Dito sila nagiinuman. Dito ako dadaan. Hindi pala, inaabang ka. Hindi ka umuwi kahapon, no? Uy, saan ka nagdaan? Sa kabila. Abstain. Wala magagawa pag hindi mo ginawa yan. Ay, hanggang sa time will come, wala na. Ano ka na? Kasi practice yan eh. Practice yan. Once na natutunan mong i-practice ang isang bagay, mahirap mong iwasan. Kita nyo, di ba ang battle natin nung tayo nasa kasalanan, ang hirap umiwas, di ba? Kasi nakasanayan mo yung mali. Pero pag nakasanayan mo naman yung tama,
Ama, hindi ka basta mababata. Kasi nakasanayan mo yun. Ipakita ko sa inyo ang isang bagay sa buhay ng tao, nakasanayan din, napakahirap talaga tanggalin. Ito'y sa aking kapatid na namatay niya yung kapatid ko. Di bali patay na siya ngayon. Kuya Edgar. Mananampalataya yun. Aking Kuya Edgar. Doon ko nakita yung isang bagay na pag nakasanayan mo, hindi mo kayang iwasan. Ang Kuya Edgar ko'y tatay na, may mga anak na. May nakita ko nung isang natutulog siya doon sa sopa namin. Nung natutulog sa sopa. Nung natutulog ako kagaya. Pero nung tulog na, no? Ay, yung kamay niya'y gumagapang. Miya. Tapos, nung nagising siya, sabi ko, Edgar, ka pa sa daliri pala. Para kasi bunjing. Kaya sabi, kung wala pa cellphone nung araw, kung meron ako nang ko ng cellphone. Trending na yun, boss. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam. Pag pero pag siya tulog na, hindi niya alam. Medyo isa sa daliri. Nanaginip. Bata pa siguro. Mali pa siyang bata, nung kami mga bata pa, alam namin yun, gano'n siya. Nagulat ako, matanda na gano'n pa. Nakita niyo, hindi mo kayang pigilin eh. Nakasanayan mo yun eh, di ba? Ay, ibig sabihin nun, nakasanayan. Okay, now let's continue. Abstain from all appearance of evil. Ngayon, doon sa nabasa natin mula verse 15, sa mga instruction na yan, umaayon ka, sabi sa 23, and the very God of peace sanctify you wholly. Doon ka isa-sanctify ng Diyos. Sa pagsunod mo, di ba? And the very God, no, of peace sanctify you wholly. Pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Papreserve ka. No? Sino ang gagawa? Faithful will see that call it, you also will do it. Diyos ang gagawa. Pero habang ginagawa sa iyo, makikita ang resulta. Nag-a-abstain ka sa evil? No? You quench not the spirit? Nag-thanks ka sa everything? You pray without ceasing? You rejoice evermore? You render not evil against evil. Diba? Hindi yung kasalungan. No? While God preserves you, you persevere. Nakita niyo, magkatamtem yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. No? Hindi napakapangit na mga ginagawa ng Diyos 23 and 24. Sinasanctify ka, no? Preserve blameless, no? Tapos kasalungat ang ginagawa mo sa verse 15, di ba? Palaaway ka, no? Nakasimangot ka lagi, wala kang di ka nananalangin, ya? Di ka nagpapasalamat, hindi totoo yun. Hindi totoong pinaperceive ka ng Panginoon. Our last verse, Jude. Ito, last na talaga, promise. Marami pa eh. Marami pa kasi pastor. Okay, wala pa eh. Ito ano to. Verse 1, Jude 1:1. Sabi sa Jude 1:1. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James. Kanino niya ina-address to? To them that are sanctified. Yan ang sanctified. By God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Kompleto, no? Okay. Hindi pwedeng sinanctify ka ng Father ay hindi ka ipe-preserve. Hindi pwedeng sinanctify ka at pinapreserve, hindi ka i-call. Kanya-kanyang papel yan. The Father, the Son, yung calling sa Holy Spirit yun. Talang Espiritu gumagawa nyo. Mercy unto you and peace and love be multiplied. Dahil sanctified ka, preserved ka, at tinawag ka
Ano sabi sa verse 3? Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith. Kaya yung sanctified, yung preserved at called, nakikipaglaban yun sa faith. No? Hindi nakikipag-away, ha? Tumitindig ang ibig sabihin. Naninindigan, hindi nangongompromise. Hindi mo hanap yan. Contend for the faith which was once delivered unto the saints. Yung saints, yun ang sanctified, preserved, and called. Dahil pinipreserve ka ng Diyos, sanctified ka pa, tinawag ka, anong resulta sa iyo? You contend for the Or faith. ding na hindi. Ha? Ay, alam nga naman, pinipreserve ka ng Diyos eh. Sanctified ka, tinawag ka eh. Hindi ka nang compromiser ka pa. Magko-content ka sa faith. Ano mga kapatid? Yun ang resulta. Eh makikita nyo sa Bible, lagi iyang tandem. Partner yan. No? Ito ang ginagawa ng Diyos. Sa mga ginagawa ng Diyos, may gagawin din yan. May gagawin din yan. Okay. Eh, ang tawag natin dyan ay preservation and perseverance. Sa iba kasi, lalo na ang Armenian, ang tawag lang nila dyan ay perseverance of the saints. Hindi nga preservation. Perseverance lang. Action lang. Action lang. No? Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, Nakapokus doon. huwag ka namang aaway, ha? Walang responsibility. Puro good verse lang. Good verse. Nakita natin. Yun ang ibig sabihin. No? Sa mga pinili ng Diyos, always remember, ang depravity andun, di naman nawawala yun. Binigyan lang tayo ng Panginoon ng new nature. Yun yung pinanganak na muli sa loob. Pero andoon pa rin yung old man, meron ka nga lang ngayong new man. Yung new man, yun ang magre-react sa preservation ng Diyos. Hindi yung old man, kalaban yun. May question tayo about preservation and perseverance.